Yo, what's up guys? This is Coach Ralph and I'm trying to improve your game. Day number 4. So ngayon guys, ang tuturo ko sa inyo yung help side defense. So meron tayong gagawin na drill ngayon. Pwede nyo itong gawin pa sa mga players nyo or kayong mga players para mag-improve yung help side defense. Go! Mga ka-ballers, meron pala akong ituturo sa inyo drill na 2 versus 1 na break mga ka-ballers. 1 ang defense. So advantage yung depensa. Meron kayong makikitang cone dyan, yung green cone tsaka yellow cone. Magre-represent yung dalawa na yon ng dalawang defender mga ka-ballers, no? Kung pinasa mga ka-ballers dun sa may yellow cone, you have to sprint mga ka-ballers, no? Sprint and then right foot top mga ka-ballers, no? Ayaw kasi natin na left foot top. Bakit? Maisasend natin siya sa middle, no? Pag na middle na yung kalaban mga ka-ballers, tapos na yun. Hirapan na tayo makadepensa. Kaya right foot top para masend natin yung guy natin papunta dun sa baseline, no? Same thing rin pag nasa left foot din ang nakataas mga ka-ballers, no? Pag nasa gitna naman tayo mga ka-ballers o yung tawagin natin na gap, ayoko na nakatingin tayo sa bola. Gusto ko gamitin nyo yung peripheral vision nyo para madepensa nyo yung both defender mga ka-ballers, no? Mahirap kasi pag nakatalikod tayo or nakatingin tayo sa bola, magkakaroon ng backdoor action dyan mga ka-ballers, no? So ang kailangan, peripheral vision lang tayo mga ka-ballers. Hindi tayo pwede nakatingin sa may hawak ng bola. Kagaya nito mga ka-ballers, kung makakapansin nyo, yung dumidepensa nakatingin sa bola. So, ginamit yun ng time ng offensive player para magkaroon ng backdoor. Ayun yung sinasabi ko mga ka-ballers. Yan mga ka-ballers, no? Pagpunta sa yellow ko, yung top foot ko, nakaangat mga ka-ballers. Pagkapasa, babalik ako sa gap. Kung napansin nyo, nung nasa gap ako, naka-straight ako, no? So, makikita ko silang dalawa kung paano yung magiging action niya. Ito naman si Lia, mga ka-ballers, no? Tinuruan natin siya, no? Kung mapapansin nyo, pag nasa gap siya, nasa gitna yung ulo. Pansinin nyo naman to si Joel, mga ka-ballers, no? Meron siyang maling ginawa dito. Kung napansin nyo, naka-straight up siya. Kung saan yung defender, pupunta sa right, pupunta sa left. That's why, kinore ko siya mga ka-ballers, no? Hindi pwede na ganyan mga ka-ballers naka-straight up kasi pwede siyang pumunta ng right, pwede rin siyang pumunta ng left side mga ka-ballers, no? So, kaya ang dapat na gagawin ni Joel, right foot top mga ka-ballers para ma-send natin siya doon sa baseline mga ka-ballers, no? Kung nagkamali ka na kasi mga ka-ballers, lalaroin ka na ng offensive player, no? That's why na kinorek natin agad to mga ka-ballers, no? Kung mapapansin nyo, right foot top mga ka-ballers, send him corner kung saan hindi natin sila mabibit mga ka-ballers. Kung mapapansin nyo dito, itong depensa nila, so sobrang ganda, no? Send him corner mga ka-ballers, no? Yan, dapat ganyan tayo dumidepensa mga ka-ballers para magamit natin yung help side defense natin. Pala mga ka-ballers, pag didepensa tayo, dapat naka-arm length lang tayo mga ka-ballers, no? Kung saan mababantayan natin siya, pag tumira, mababantayan rin natin siya kapag nag-drive siya mga ka-ballers, no? Yan, kung mapapansin nyo, nag-gets na nila. So, kung nung nag-gaps ako mga ka-ballers sa gitna, nung drive na yung kabila, naka-F depensa ako mga ka-ballers. Tandaan nyo, na makakashoot talaga sa 2 versus 1 na break mga ka-ballers, no? Bakit? Advantage yung offense. Pero ang ginagawa natin dito mga ka-ballers, tinuturuan kayo kung paano dumipensa kapag ka nangyari na yung ganyang break mga ka-ballers, no? Kailangan sa gap kayo. Yung gap is yung gitna mga ka-ballers, no? Mapapansin nyo, yan, nakadepensa pa rin kahit 2 versus 1 na mga ka-ballers, no? Tandaan nyo, makakashoot yung kalaban, pero kailangan nyo muna siya mapahirapan. So yung chances na mag-miss, no, tataas mga ka-ballers, no? Unlike na pagpupunta kasi to si Liam agad dun sa kabila mga ka-ballers, easy pass na yan mga ka-ballers, no? That is why sobrang ganda na itong drill na to, no? Itong 2 versus 1 break mga ka-ballers, kailangan tatlo yan tapos isa yung didepensa mga ka-ballers, no? First pass, doon pupunta yung depensa and then pagkapasa sa kabila, they have to attack. So, kailangan dumipensa. Yan. Ang ganda ng depensa dito na pinakita ni Joel, mga ka-ballers, no? Ayun, mga ka-ballers, no? Kailangan matutunan to ng mga bata, mga ka-ballers. Ito kung paano dumipensa sa disadvantage, mga ka-ballers, no? Lalong-lalo na yung gaps, mga ka-ballers, no? Subscribe na my YouTube channel and click the bell button para lagi kayo notify.